Hindi rin po ako engineer. Ako po isang artista lang. Pero ako po yung artistang magiging epektibong gumawa ng mga batas para sa pangangailangan ng bansa. Epektibong lalabanan ang korupsyon, kriminalidad, at ang droga. Dasal ko po na sana'y samahan niyo ako sa aking magiging epektibong laban. Dahil ang laban niyo ay laban ko. Ang kandidatong may hangaring Senador Pili, Mr. Epektibo Salvador! Hey! 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 Mr. Epektibo, Kuya Ipek sa Senado. Mr. Epektibo, Pili Salvador, Senador. Mr. Epektibo, ang kuya natin sa Senado. Philip Salvador, ating senador. Hello? Hello? Hi? Sige, tanggalin niyo yung kaba ko. Maynila! God first! I'm honored to be here. Blessed po ako na nandito ako ngayon sa harapan ninyo. Gawa po ng Panginoon at ni Yorme. Manila, God, Manila will be. Hindi ko marinig. Manila will be. Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya nga po, ganito kayong karami ngayon. Kaya nga po, gabi-gabi, lahat ng distrito sa Maynila, naglalabasan ang mga tao dahil gusto nilang ibalik si Yorme! Gusto niyo siyang ibalik, di ba? Yes! Gusto niyo, di ba? Gusto niyo, di ba? Yes! Gusto niyo rin ipanalo si Chip, di ba? Yes! Gusto niyo rin ipanalo mga konsehalis natin, di ba? Yes! Gusto niyo rin ipanalo si Congressman Agbado Bagatsing, di ba? Ano pa ang hahanapin natin? Completos Recados, Yorme's choice. Go straight! Ganon. Ako po si Philip Salvador. Kamusta na po kayong lahat? Alam ko po, masaya tayong lahat. Dahil alam natin na talagang babalik na siya. Dahil hindi kayo papayag na hindi siya bumalik. Hindi po ba? Tama po ba ako? Sino yung babalik? Sino? Sino yung vice mayor niya? Eh, yung mga konsyal niya? They are your mess! Your mess! Your mess! Oh, napagod na kayo. Ako po ikaharap nyo ngayon, hindi po si Philip Salvador na artista. Pero teka muna, meron din hubang tumangkilik sa inyo sa aking mga obrang pelikula noon. Totoo po ba yan? Ako, alam niyo po bang hindi na kayo mabubura sa aklat ng buhay ko bilang artista? Totoo po yan. Kayo po ang gumawa sa aking superstar. Kayo po ang gumawa sa aking box office king. At dahil naging inspirasyon ko kayo, pinambutihan ko po 27 beses ako nanalong best actor. Dahil po
po sa inyo yan dahil sa tiwalang ibinigay niyo sa akin. Isinara ko po ngayon ang aklat ng aking buhay bilang artista. At muli po akong nagbukas ng panibagong aklat. Pero hindi po bilang artista, kung hindi bilang public servant. Kung ako po'y sinuportahan ninyo noon, maaari po ba akong umabot muli sa Maynila ng inyong suporta para sa aking kandidatura bilang Totoo po ba yan? Bibigyan niyo muli ang inyong suporta sa akin? Totoo po ba yan? Ang akin pong isa pang kaibigan na naririto ngayon, nandyan lamang po sa tent. Ako po'y umaabot din sa inyo. Pinakamagaling na mambabatas na nakilala ko. Pinakamagaling na mambabatas ng Pilipinas. Congressman, soon to be Senator Rodante Marcoleta. Hindi ko marinig ang hiyaw nyo, Rodante Marcoleta. Alam ko, naririnig mo ako dyan sa likuran. Sana naririnig mo rin ang pagtanggap ng tao sa'yo. Bossing, mahal ka ng Maynila. Tutulungan niyo rin ba ang kaibigan ko? Totoo po ba yan? Marapatin niyo po ang aking advokasya. Nais ko pong ipagpatuloy ang naiwanang laban ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Labanan ng korupsyon, kriminalidad at ang salot na droga. Nais ko pong manumbalik ang tiwala ng mga Pilipino, ng mga magulang na makakauwi po sa kanilang bahay ang kanilang mga anak na ligtas, hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Pangalawa po, trabaho para sa mga Pilipino. Naku po, huwag niyo po akong bigyan yan. Boss, alam ko na po yan, huwag mo na lang pakita. Hala, tignan mo, nawala ako. Pangalawa po, trabaho para sa mga Pilipino. Kailangan po talaga magkaroon ng matibay na batas. Na matibay talaga para magkaroon ng trabaho mga Pilipino dahil hirap na hirap po tayo ngayon. Kung meron kayong 3 anak, mag-asawa kayo, wala kayong parehong trabaho. Paano nyo itataguyod ang mga bata? Sa gabi, tulog ang mga anak nyo, nag-uusap kayo. Paano na gagawin natin? Wala tayo parehong trabaho. Pero kung may trabaho po ang mga Pilipino, hindi ho maghihigaws ng ganito. Kailangan po talaga pagtibayan natin ang agrikultura, teknolohiya, at ang infrastruktura para mas tumibay po at gumaan po para po sa mga manggagawang Pilipino. Yan po ang kailangan natin. Pangatlo po, edukasyon. Palagi po nating sinasabi ng kabataan ang ating pag-asa. Totoo naman po yun. Pero paano na kung napapabayaan naman po ang kanilang pag-iiskwela? Kung napapabayaan natin ito, nagtataasan, presyo ng mga libro nila, notebooks, mga kagamitan na kailangan nila sa kanilang pang-eskwela. Lalo na po ang pampublikong eskwelahan, public schools. Marami po tayong guro, pero kulang na kulang naman po tayo sa school buildings, kulang na kulang po tayo sa mga silid-aralan. Lalo na po sa mga probinsya, sa silid-aralan 80 hanggang 90 estudyante nagsisiksikan sa loob. Yung iba po sa sobrang pagod napapaupo na lamang po sa sahig at yung iba nakatayo maghapon. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang klase ng pangumaga, panghapon alauna hanggang alas 6 ng gabi. Karamihan po sa probinsya naglalakad pa. Paano? Anong matututunan nila? Dapat po lagyan ng magandang pondo ang para sa edukasyon ng mga kabataan
madagdagan ang mga school buildings ng mga public schools, silid-aralan, pati na rin po ang mga premyadong paaralan. Ibaba natin ang presyo ng mga libro, ng mga notebooks, ng mga kagamitan na pangangailangan nila, lalo na po ang kanilang matrikula. Babalang, dapat libre. Panghuli ko po, ang unang-una pong grupo sa buong Pilipinas na nagpatakbo sa akin bilang senador, ang mga senior citizens. Totoo po, may batas na. Na pag dumating ka ng 80, 90, 100, meron na kayong matatanggap. Totoo po, tinaas na ng konti ang pensyon ng mga senior citizens. Pero dapat po, mas itaas pa ang pensyon nyo. At dapat po, imbis na discounted lang kayo sa inyong mga gamot, dapat po, libre. Dapat libre ang mga gamot ng mga senior citizens na kagaya ko. Pero hindi na ho ako magpapalibre sa gamot. Kaya ko rin naman hong bumili kahit papano. Pero kayo, seniors ng Maynila, seniors ng buong Pilipinas, dapat libre ang inyong mga gamot. Ito po ang sa akin, Maynila, lagi natin unahin sa ating kalagitnaan ng ating Panginoon Diyos. Hindi po tayo magkakamali sa ating patutunguhan at magiging desisyon sa buhay. Ako po si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako'y isang artista lamang. Pero ako po yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Philip Salvador, kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas, numero 58 sa balota. Magandang gabi po muli. Maraming salamat po muli. Huwag po natin kalilimutan ni Shane ang number 58 sa hanay ng mga senador para po sa ating Mr. Efectivo, Senador Philip Salvador! Efectivo